Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po akong muli, si Gandara, ang nag-iisa ninyong nagmamagandang collegiate American super magatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta po mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganon din ang ilang chika sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, maaari lamang po na pindutin ninyo ang subscribe button na nandyan sa baba at pakidamay na rin ng notification bell. Magkatabi lamang po iyan para kayong maging updated at ma-notify sa tuwing may bago po tayong mga reaction videos about sa mga nasasagap natin araw-araw sa nabalita sa social media. And para nga po sa gabing ito, may kinalaman pong ating pag-uusapan dito po sa Palagong Palago. Palago namang Palago na Itbulaga. Dahil mayroon po tatlong company na naman ang nakipagsanib pwersa dito. So nais ko pong i-congratulate ang TVJ at atin po itong pag-usapan. Ganun din, ito pong ating celebrity cards na si Atasha Mulak. Speaking of Palago ng Palago, nais din po nating i-congratulate itong si Tasing. So, meron po tayong bagong nasagap sa social media. But before that, Kadarikads, narito ang ilang mga reactions tungkol po dito sa natatanggap na bashing ng pinakabagong miyembro ng Itbulaga na si Queen Amber, ang Child Star of the Year winner ng Itbulaga. Mayroon po kasing ilan na hindi po gusto itong si Queen Amber. Siguro meron po silang ibang bias, ano? Sabi dito ng ating commenter na si Faustino Hernandez, magandang gabi po sa inyo. Ehem lang, TARANTADO lang ang pumapatol sa bata. Talented yang bata, 4 years old pa lang, bibong bata siya. Sabi naman dito ni Dustin Ray Machenso, mahirap talaga pag pumasok sa isang competition or sa showbiz. Kailangan talaga ready ka talaga sa mga ibabato sa iyo ng mga tao sa social media. Kailangan mo lang mas galingan pa ang iyong natatanging talento. Kanta man yan or acting. So, ayun na nga sabi dito, no? Ano lang daw po, ang letter T lang ang mga taong pumapatol sa bata. At about naman do sa second comment, totoo po yan. Ano kaya, advice lang din po sa parents na sana po ay bawasan natin yung screen time, social media po ng bata para hindi po siya nakakabasa ng mga ganitong komento, hindi ma-expose yung bata sa murang edad ng mga bashings kasi makakaapekto po yan sa kanila for sure sa mura po nilang edad. Kaya napaka-importante po talaga ng gabay ng magulang kapag kaganito pa po kaliit na pinasok na agad ang mundo ng showbiz. Alam naman natin kung gaano kagulo, ka-toxic ang mundo ng show business, ano? Kaya talagang kailangan po pagbutihan ang talento. Doon po mag-focus. Pagbutihan na lamang po ang talento, mapa-acting man yan, kanta or sayaw. Samantala, dumako naman po tayo dito kay Atasha Mulak na kung saan ay tila mayroon nga po itong bagong proyekto na naman. Grabe nga po si Atasha Mulak, no? Mabentang mabenta po siya sa mga endorsement. Pinagkakatiwalaan po siya ng mga advertisers. Ngayon, napakalakas po ng kanyang karisma. Tapos, eto pa po mga kadarikads, no? Tila meron na naman pong bagong proyekto itong si Atasha Mulak. Naku, tama lang talaga na alagaan po ni MVP ang bata pong ito at ng TVJ. Napaka-successful po ng kanilang The First Family na kanya pong pamilya na hindi inaasahan ng mga bashers. Ang dami pong nagsasabi na ligwak yan, wala yan,
sitcom tuwing Linggo pa, etcetera. Pero bigo sila dahil talagang, mataas po ang ratings ng The First Family. Tapos eto, hoping ano na another success po sa bagong proyekto nitong si Atasha Mulak. Pero asahan na po natin sa pagtanyag po ng kanyang pangalan kasabay po nito ang paninira ng mga inggitero at inggitera sa social media. Na kung saan ay ang kanya pong hosting skills ay minamaliit, binabatikos at ang dami pong hanas ng iba daming sinasabi. Knowing naman po na talagang Englishera yung bata and bago lamang po talagang tinapos po yung pag-aaral bago po tumuntong at tahakin ang mundo ng showbiz. So, meron pa pong improvements yan and actually wala akong nakikitang problema eh. Sa totoo lang, wala akong nakikitang problema. Napakahusay po nitong si Atasha Mulak. Talagang mema lang itong mga bashers nito para po sa akin. Pero kung kayo rin, ganun din, may nakikita pong kakulangan dito kay Atasha, hindi naman po ata yun sapat para maliitin itong si Tasing. Sabihin na lang po natin siguro na kulang pa, pero hindi po natin kailangang hamakin at maliitin yung kanyang talento. So magugulat na lang po tayo na isang araw napakahusay na po niyan. Tandaan po natin si Maine Mendoza, pumasok yan sa Itbulaga nang hindi po niya alam kung ano po ang talento na meron siya. Wala po siyang talento na maipakita. Pero kita niyo naman ngayon, 'di ba? Maine Mendoza na 'yan, ibang level. Samantala, dumako naman nga po tayo dito sa mga sponsors ng Itbulaga. Nakakatuwa lamang po na mayroon pong mga bagong advertisers ang TVJ na kung saan ay eto nga po ano, sa Itbulaga Olympics, nariyan po ang Yakult, Everyday Okay, ang Guinness Mix, ayan, and ang Whoopie. So, yan po ang tatlong bagong advertisers ng Itbulaga. Congratulations po sa TVJ and thank you so much po sa mga sponsors. Sa Sugod Bahay naman ay mayroon po sila ditong 10 na advertisers, ang Palawan TNT, ang Pure Gold, Hana Bishi, ang Birch Tree, ang Green Smart, Tolak Angin, CDO Crispy Burger, ang Idol, CDO Idol, and ang Bingo Plus. So, thank you so much po sa 10 advertisers ng It Bulaga. Napakalaking tulong na po ito sa mga mapagbibigyan po nila. And talagang hindi po bumababa sa 10 ang advertisers ng Sugod Bahay ang kanilang sponsor. 'Di ba napakaswerte po ng mananalo na mapagbibigyan nito plus meron pa pong cash na ibinibigay ang Itbulaga or ang TVJ. Samantala, narito naman mga kadawikan sa nakuha nating ads count noong September 3, 2024. Makikita po natin dito mataas siya, 89. Yan na yung arrow, kita nyo, di ba? Pa-up po siya, color green. Ibig sabihin, mas tumaas pa yung advertisers. And nung Sabado, palagay ko mas mataas pa po kasi madami po siyang naging commercial eh. Matagal po yung commercials nung Sabado. So, meaning lamang po niyan, speaking of advertisers, talagang sagana pa din ang Itbulaga. Kaya wag po tayong maniwala at wag po tayong panghinaan doon sa mga lumalabas na balita kasi napakalinaw naman po na yun ay napakalaking paninira lang sa EB. Sabi nila, kaya daw madaming ads ang Itbulaga, mababa daw yung ad rates. Paano naman po mangyayari yon? Ang dami pong viewers ng EB. Maging kayo naman saksi, di ba? Saksi kayo na maraming viewers ang Itbulaga. So, paano po babagsak ang ad rates dito? Napakalaking kasinungalingan po noon. Sa online views, kita nyo naman, saksi kayo kung gaano kadami po at natatalo na nito ang Showtime.
Anyway, 'wag na po tayo magkumpara 'no mga ka-Dabricats, basta tayo masaya po tayo, kung ano pong meron ng Itbulaga. So, hanggang dito lang po muna ang ating update para sa gabing ito. Maraming maraming salamat po sa pakikinig, and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.